everyone! Welcome to my YouTube channel. Muli ako ang inyong madiskarting nanay at ngayong araw na to ay isang recipe ang aking babahagi sa inyo at maraming nag-request nito. Ang how to make easy commercial ensaymada bread. Ito yung mga nabibili sa bakery. At maraming nag-request dahil nung aking pinost ang aking ensaymada, Diyos ko, maraming naglaway, mga batang 90s at hanggang ngayon, paborito ng Pinoy ang ensaymada, lalo na kapag may coated ng sugar at margarine, talaga namang napakasarap lalo na kapag bagong luto. Kaya hindi na natin patatagalin. Gusto kong i-share sa inyo ang aking simpleng recipe na pwede ninyong pagkakitaan at marami po ang nagpi-PM sa akin, mga seaman, mga cook, sa iba't ibang bansa na nakakatuwa na recipe ko raw po yung kanilang ginagawa. At nagre-request sila ng bread na pwede lang ipatikim sa kanilang mga mahal sa buhay. At ito na nga, ang ating commercial bread ensaymada na pwede nyo masubukan. First, ang kailangan natin ay 7 cups ng bread flour. Pwede kayong gumamit ng all-purpose flour. So, sa mga sanay sa timbangan o gramo, ilalagay ko po sa aking description box sa baba para makuha ninyo ng tama. Then, maglalagay tayo ng 1 1/2 tablespoon ng instant yeast. Ito yung pampaalsa ng ating tinapay. Meron tayong 2 teaspoon ng salt. Ang gamit ko po ay pino para mabilis matunaw. Maglalagay din tayo ng powdered milk. Ito yung mas malinamnam yung ating bread kapag may powder milk na kasama. Again, sa mga magtatanong kung anong powder milk yung aking ginamit, napakasimple lang mga manay. Ang gamit ko po ay Jersey. Ayan. So, pwede kayong gumamit ng 2 pakete nito para mas malinamnam ang inyong dough. And for the last sa ating dry ingredients, naglalagay ako ng Brim Improver. Ito po ay gawa mula sa Bakersfield, Philippines. Ito yung magpapa-improve para mas malambot, mas maganda yung alsa ng ating bread. Pero ito po ay optional. Kung wala kayong makita, pwede nyo namang skip to mga manay. Pero kung pang commercial talaga at gagawin nyo itong negosyo, mas importante na meron ito para mas masarap at mas maganda yung quality ng ating tinapay. So ang sukat nito ay 1 teaspoon. Pagkatapos natin mailagay ang mga sangkap, ay i-mix lang po natin. Ayan. Then, iset aside natin to. Isusunod po natin yung mga natirang ingredients. So, dito sa ating recipe mga manay, pwede nyo itong doblehin para mas marami kayong magawa. Bali, ito ay 1 kilo at marami pong bread ang inyong magagawa. Sa totoo lang, sa 1 kilo, marami na po kayong magagawa. Kaya pwede nyong subukan. At kung gusto nyo subukan naman ng ay manay kasi konti lang kami. Pwede bang hatiin? I-divide nyo lang po into 2 itong ating sangkap para po makagawa kayo ng kalahati sa ating recipe. So, set aside natin to at dumako naman tayo sa ating pangalawang step. So, para sa ating pangalawang step mga manay, unahin natin ilagay ang 1 cup ng white sugar. Pwede kayong gumamit ng wash sugar. Then, maglagay tayo ng 450 ml na tubig. Again, sa harina, hindi po pare-parehas. Merong malakas sa tubig at meron naman pong konti lang ay okay na. Then, ilagay ang 1 large ng egg. Maglalagay din tayo ng 2 tablespoon French vanilla ng Bakersfield. 2 tablespoon lang mga manay. Pwede rin naman kayong gumamit ng vanilla na nasa bote. Yung nabibili sa palengke. Pero, eto, kapag na-try ninyo, hindi kayo magsisisi dahil yung aroma niya talagang concentrate sa bread, mga manay. Napakasarap. So, haluin lang po natin para matunaw yung ating sugar. So, dito ko na siya hinalo sa ating mixer na gagamitin dahil gagamit po tayo, yes mga manay, ng spiral mixer para po mabilis natin mapa-elastic yung ating dough. Pero again, kung wala kayong mixer, pwede nyo itong masahin. Dahil mula umpisa mga manay, tinuro ko sa inyo kung paano magmasa ng tinapay gamit lang ang kamay. So yan, salangan natin to sa ating mixer. So yan mga manay, nakasalang na dito
o nakasetup na dito sa ating spiral mixer. So, ang gagawin lang natin, dahil na-mix na natin, natunaw na yung ating sugar, ibuhos na po ang dry ingredients. Ayan. So, lagay natin lahat. Ayan. So, inuulit ko, pwede nyo itong masahin gamit ang kamay mga manay, ha? So, kaya tayo lang gumamit ng mixer. Siyempre, kaya tayo bumili ng mixer para mas mabilis tayong makapag-elastic ng ating dough. Ayan. So, ang gagawin natin, ito po ay i-mixer natin ng 5 to 6 minutes. Ayan, in medium lang po. Hanggang sa maging elastic na yung ating dough. Once na na-mix na po mga manay, maglalagay tayo ng 100 grams ng butter, pwede po ang margarine. So, dahan-dahan po natin ihulog sa ating mixer hanggang sa mag-blend po sa ating dough. After 6 minutes, pwede na natin i-off yung ating mixer dahil elastic na po yung ating dough. Ayan, yung kagandahan kapag may mixer. Pero na-achieve din po yan using kamay-kamay. Ayan mga manikita ninyo, yung window pane. Ayan, napakalinaw na. So, pwede na natin itong kunin dito at i-rest natin ng 30 minutes. So, meron tayo dito malinis na lagayan. Naglagay ako ng butter. Pwede kayong gumamit ng margarine mga manay. So, gaya lagi ng ginagawa ko, kailangan natin punasan o pahiran yung ating dough. Ayan. Para po hindi siya mag-elephant skin. Maiwasan natin yung kulubot sa ating tinapay. Then, pahingahin po natin yan ng 30 minutes. So, makikita ninyo yung pagka-elastic niya mga manay. Ayan o. Kita nyo. Sobrang kita na yung aking daliri. Ganun po. Para ma-sure ninyo na tama yung inyong pag-mix o pagmasa. Then, i-rest po natin to. Pwede nga balutan ng plastic o malinis na towel. Pero ito, ilalagay ko po dun sa aking cabinet tray ng mga tinapay kasi kulob dun. Dito ko siya ilalagay mga manay. Para kulob na kulob. Kung gusto nyo, pwede kayong gumamit ng malinis na towel, malinis na plastic. So, yan lang natin yan dyan ng 30 minutes para mas mag-improve yung ating dough ng tinapay. So, ngayon mga manay, 30 minutes na napahinga natin yung ating dough. So, bago natin siya kunin doon, mag-prepare muna tayo. Maglagay tayo ng butter o margarine sa ating mga tray at loop pan. Ayan. Ito po yung lutuan ng tasty. So, ang size nito ay medium. Kasi, bali dalawang version ng ensaymada yung aking papaturo sa inyo. Yung isang parang renowned lang dito sa ating tray at yung parang buns na nilalagyan ng cheese para meron kayong idea, diba? Na pwede nyo gawin. At syempre pagkakita. So, press lang natin ng ganyan. Make sure na nalinis niyo yung tray na gagamitin niyo, ha? So, naglalagay tayo para po hindi dumikit yung ating ensaymada. So, ito po ay yung ordinary ensaymada, mga manay, ha? Yung nabibili sa bakery na nakikita ninyo. Ito po, ang size nito ay medium size. Pwede kayo mag-order online nito, mga manay. So, lalagyan din natin para mabilis natin matanggal. Palibot po ang paglagay. Yan, pati mga gilid-gilid, mga singit-singit. I-brush ninyo para po mabilis nyo matanggal yung ating ensaymada. Loop ensaymada. Ito yung mayroong keso.
sa ibabaw. Alam ko nakakita na po kayo nun. Madalas po yun mabili sa bakery. So, okay na to. Ready na yung ating mga paglalagyan. So, pwede na natin kunin yung ating dough na pinahinga. So, ayan mga manay. Ito na yung ating dough. Makikita nyo, siya po ay alsado na. So, napakasimple lang. Tatanggalin natin yung hangin at ililipat natin dito sa ating mesa. Ayan. So, kailangan masigurado muna natin na matanggal yung hangin po sa ating dough bago natin to ikat. Ayan. Then, kung gusto niyo po yung bilog lang na nabibili sa palengke, sa mga bakery na ensaymada, ang sukat po nun, ang timbang ay 45 grams. Kada isang piraso ng dough. Kaya mas maganda po meron tayong timbangan. Pero kung pang ano lang, pang sarili lang, kayo na bahala kung gaano kalaki yung gusto nyo gawin mga manay. So, pwede na tayo mag-start mga manay. So, kuha lang kayo ng isang dough. Ang sukat po nito o ang timbang nito ay 45 grams. Ayan. So, napakasimple lang. Gamit ang ating rolling pin. Ayan. So, dito ka nakasa-sliding na. Pahabain nyo po ng ganyan. Ayan. Para makinis po yung ating ensaymada. Tapos, pwede nyo siyang lagyan ng butter sa gitna para mas malasa po. Pero yan po ay optional ha. Pwedeng meron, pwedeng wala. So, natutunan ko lang din po yun sa aking master baker na si Master Warley. Yan. Tapos, ganyan po. Yan mga manay. Papahabain nyo lang po ng ganyan. Yan. So, ganyan lang mga manay. Ayan po. Pero yun naman ay optional. Pwedeng wala. Ayan po. So, magiging ganito siya ang haba niya. Meron ako nagawang isa. Ayan po mga manay. Pakita ko sa inyo. So, dapat po may puwang. Lagay lang po kayo ng ganyan. Tapos, paikutin nyo lang ng ganyan. Gamit ang inyong kamay. Tapos, ipit nyo yung pinakadulo sa ilalim. Ayan po. So, ganyan kanya magiging tsura. Hintayin natin yan na umalis na mamaya. Tapos, kuha ulit tayo. Ito naman, wag natin lagyan ng palaman. Pero, ganun pa rin. Ipa-flatten pa rin po natin. Kasi mahirapan tayong i-roll siya kapag hindi natin papahabain ng ganito. Tapos, ganyan lang po. Dahan-dahan. Then, ganyan yung hanggang sa humaba po yan mga manay. Ayan. Tapos, kunin natin yung tray ulit. Ganun pa rin. Paikutin lang natin ang ganyan. Tapos, itakin lang natin yung pinakadulo. Ayan po. Mamaya, maganda po ang alsan yan mga manay pag nakita ninyo. So, ito po ay pinapahinga ng 1.5 oras. So, ganun yung gagawin natin sa ating mga natirang dough. So, yan mga manay. Tapos na tayo mag-roll ng ating ensaymada. Papansin niyo dito sa aking tray, yung ating loaf pan. Nakapaglagay na rin po ako ng ating ensaymada dough. So, ang gagawin natin, meron pa tayong 2 bakante. So, napakasimple lamang po. Magpipigura lang tayo pabilog. Then, kailangan 300 grams yung timbang na nilagay ko po dito sa bawat loop. Okay? So, kuha lang kayo ng isang dough. Then, ganyan ninyo mga manay. Ayan. Ibilugin nyo. Tapos, pigurahin nyo po ng paganyan. So, dapat po, maluwag yung inyong kamay. Then, dahan-dahan po iikot hanggang sa mararamdaman nyo po na bibilog gaya nito. Ayan. Tapos ilalagay ko na sa ating tray. Then kuha ulit. Tapos pwede kayo maglagay ng oil o margarine, butter sa inyong kamay. Tapos pigura ulit. Hanggang maging ganyan ulit mga manay. So yan lang po. So wag nyo pong pagdidikitin mga manay. Kailangan may konting space para po makaalis na ng maganda yung ating tinapay.
Ayan. So, ganun din po ito. Papagsain natin to ng 1.5 oras bago natin isalang sa ating oven. So, ayan. Tapos na tayo. Ngayon, ipapahinga na po natin to mga manay. Ngayon, sa mga magtatanong dito sa aking ginamit na tray, pwede kayong mag-order online sa Shopee, Lazada. So, ayan po. Pwede natin tong i-cover ng malinis sa towel. Pwede rin po ang malinis na cling wrap. So, again, dun sa ating ginawang ensaymada, ayan. So, i-rest po natin to ng 1.5 oras bago natin isalang sa ating oven. Ayan mga manay, pagkalipas lamang po ng 1.5 oras, so dito ko siya pinaalsa sa aking cabinet tray, no. Ayan, so may kita ninyo, umalsa na po yung ating tinapay. So, pwede na natin itong isalang sa ating naka-preheat na oven. So, ang aking oven mga manay, naka-preheat po ng 160 Celsius sa init. Isasalang po natin sa ilalim para po hindi mabigla yung ating ensaymada. So, bali yung ating ensaymada na nakabilog, yan po ay ibibake lang natin ng 15 to 16 minutes lang kasi mabilis po yan maluto. Then, doon naman sa ating loop na ensaymada, aabot po yun ng 25 minutes. So, salang na natin dito. And again, mag-ingat lalo na kung meron kayong kasamang bata upang maiwasan na mapasok. So, balikan natin yan pagkalipas lang ng ilang minuto. So, yan mga manay, after 15 minutes, nakita nyo, saktong-sakto lang yung pagkakaluto ng ating ensaymada. So, kukunin na natin tong nakabilog, no? Again, mga manay ha, ang oven po ay hindi pare-parehas ang init, kaya kailangan ang inyong oven na gagamitin ay kasundo nyo. Alam nyo po yung buga ng init ng ating mga gagamiting oven. So, tanggalin na natin. Then, itong ating loop ensaymada hindi pa luto. Kaya ito lang yung ating munang palalamigin. So, kailangan po kasi palamigin yung ating ensaymada bago natin i-coat ng margarine o butter at sugar para hindi po matunaw yung ating ilalagay na margarine sa ibabaw ng ating ensaymada. So, iuusog ko lang sa gitna para maluto ng maayos. Ayan. Then, balikan po natin mamaya. Okay, after 25 minutes, ayan, ang kabuang pagsalang ko po rito ay 25 minutes ha. So, luto na tong ating loop ensaymada. So, pwede na natin siyang hanguin at tanggalin kagad po dito sa kanyang tray. Ayan mga manay, so eto na, malamig na po yung ating ensaymada. Ito yung kanyang itsura bago natin i-coat ng margarine, ayan, o butter, pwede po. Tapos meron tayong white sugar. Then yung ating loop, ayan, na loop ensaymada. So ang gagawin natin, napakasimple lang nito mga manay. Kuha tayo ng isa. Tapos, brusan lang po natin ng butter o margarine. Masarap kapag maraming mantikilya. Diba? Isa to sa paborito ng Pinoy. Ang simpleng ensaymada. So, once na meron na tayong margarine, kunin ang puting asukal, then isawsaw. Ayan. Ngungud-ngud nyo lang. Ito na naman tayo sa nangungud-ngud. Diba? Then, charan, ang ating napaka-easy at napakalambot na ensaymada. So, ganun lang po kadali. Then, paulit tayo ng isa. So, para dito sa ating recipe mga manay, pwede nyo itong ibenta ng 5 pesos kada isang piraso. So, mas maganda na timbangin para hindi po tayo lugi. Ayan. Dito po sa bahay, saglit lang to kasi alam naman natin ng mga bata pag may asukal, di ba? Ayan o. Grabe, ang sarap nito sa mainit na kape. So, dito naman tayo sa ating loop ensaymada, no? Para ma-idea rin kayo. So, ganun din po yung gagawin natin dito. Pero, maglalagay tayo ng keso. May keso yan mga manay. So, ang dali lang gagawin natin. Ganito lang. Kunin ang margarine, then i-brush. Ang paganyan. Tapos, binabalot po ito ng cellophane. Pwede nyo nang ibenta.
Diba? Ganun lang kadali. Yung iba talaga gusto. Ako po gusto ko talaga maraming mantikilya. Maraming margarine. Tapos, asukal. Nako. So, sa mga may diabetic, iwas tayo dito. Ayan. So, tapos na. Tapos, ang gagawin natin, dahil hindi naman natin sila maingungud-ngud o may sasaw-saw dito sa ating sugar, sprinkles na lang natin, mga manay. Ayan. Sprinkles nyo lang ng sugar. Ayan. Naku, mabenta po ito. Ilagay nyo sa isang clear pack. Pwede rin po, mga manay. Tapos, nilalagyan pa nga ito minsan ng pasas sa ibabaw. Pagkalagay ng keso. O, diba? O? Ay. Itong ating tinapay, mga manay, ay napakalambot. Kaya sa mga bagong pasok lang sa ating channel, pwede nyo pong doblehin yung ating sangkap. So, matagal yung ating video, pero kaya po matagal. Gusto ko kasi step by step. Makikita ninyo na maigi at matututunan nyo po. Ayoko ng magic tinapay kagad. Para alam niyo yung mga technique na dapat gawin sa ating tinapay. Then, lagyan natin ng cheese. Bago natin lagyan ng cheese, mga manay, kuha muna tayo ng clear pack. Ito po, ang size nito ay 8x3 na clear pack. Para may idea kayo, pwede nyo rito ilagay para hindi po dumikit yung ating keso na ilalagay. Ano? Sobrang lambot ng ating tinapay. Tapos, ganyan. Suksok lang natin dyan sa loob. Saktong-sakto yan dito, mga manay. Ayan. Then, saka tayo maglagay ng cheese. Ganyan lang, mga manay. Lagyan natin ng cheese. Ngayon, sa mga magtatanong ng ating cheese, any brand naman ng cheese pwede nyo gamitin. Ang sikreto lang, mga manay, ilagay nyo sa freezer ng 30 minutes bago nyo i-grate. Para sumusunod siya, mga manay. Ay, nako. Panalong panalo. Diba? Pag may ganyan ang ensaymada mo, may cheese. Ewan ko lang pag hindi solve ang mga customer mo. Wow! Ito na, mga manay, ang ating finished product. Commercial bread, ensaymada, na matagal nyo nang nire-request. Sana ay magustuhan itong aking panibagong recipe na itinuro sa inyo. And again, isang dagdag idea ha, pwede nyo pong ilagay sa isang clear pack na ang size ay 8x3. So, ang size ng ating ensaymada ay 8x3 na pwede ninyong ibenta ng 55 to 65 pesos. Ayan, mga manay, nakapagbigay na naman ako ng panibagong idea, negosyo recipe na pwede nyo pagkakitaan at syempre, natutuwa po ako na kayo ay matulungan. Muli ako ang inyong madiskarting nanay at kung ikaw ay bago lang sa aking channel, please don't forget to subscribe and click the bell button para updated sa mga recipe na ibabahagi ko pa. Pero bago ako magtapos, ipapakita ko muna sa inyo kung gaano kalambot ang ating ensaymada. So, pakita ko muna sa inyo yung ating ensaymada, mga manay. Ayan, nakagawa po tayo ng 17 pieces na ensaymada na ganito ang laki. 45 grams ang timbang at napakalambot. Ayan o. Wow, kita ninyo o. Sobrang lambot niya, mga manay. Masarap siya sa kape na yung black coffee lang. Tapos sasaw-saw mo. Ay, panalong-panalo. Bagay na bagay talaga kapag maraming margarine. Mantikilya ang tawag dito sa amin yan eh. Dagdagan mo nga ng mantikilya. Ayun yun, mga manay. Sarap. Isipin mo sa 1 kilo, ang dami nating nagawa. 17 pieces na ensaymada roll. Tapos 3 piraso ng ganito kalaki. 8x3 yan size. Ayan. Kaya doon sa mga gusto mag-try, pwede nyong hatiin sa 2 parte yung aking recipe. Yummy, mga manay. Nakailang kape na. So, muli ako po ang inyong madiskarting nanay. Maraming salamat po sa inyong panonood. And again, congrats po sa aking mga winners. Sa ating mga lucky winners last September 25 no, yung mga nanalo. Congrats po sa inyo.
napaship ko na po ang inyong mga napanood. Kita-kita po tayo sa susunod. Paalam!